Bago ko magsugod, ako ang imbitahon ang ato ang mga ginikanan ug ato ang mga kaigsuunan diri sa kawayan nga basin ganahan ko musulod kay naamo sa ilalong sa ulan. Our very special guests, the Chinese Embassy Deputy Chief of Mission, Mr. Zhu Zhong, the President of the Filipino-Chinese Youth Committee, Mr. Steve Chua, sa ako ang mga kauban sa panilubihan sa ako ang mga kaigsuunan, pinamunahan ni Mayor Edgar Condor, sa ato ang Vice Mayor, sa ato ang mga sangguniang bayan. Yes, Quezon City. Tingnan na si Mayor. Nasana daw ay magbilang anghel ang ato ang bisita na mahimo na Kawayan City, ang municipality of Kawayan. Ang ilan ba? Mahimong syudad. Sa ato ang mga dating kauban sa Department of Education, sa ato ang mga estudyante, mga ginikanan, mga lupyo dinhi sa barangay o dinhi sa Kawayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Unahon po na nato ang pagpasalamat sa Ginoo sa bagong tuig na gihatag sa ato niampo nga ang bagong tuig magdala og kalinaw kalambuan sa ato ang nasod. Nahanglan nato po ni ampo kada adlaw ang ato ang nasod nga makatagamtam na gyud ta ug tibuod na kalinaw ug kalambuan dili lang para sa nasod kundi sa mga personal na kinabuhi sa ato mga kaigsuonang Pilipino. Salamat sa Ginoo ning adlawan namin na gihatag niya sa ato para kita magtapok sa turnover sa ato ang basketball gym o covered court dinhi sa Villa Hermosa Elementary School. First, I would like to thank God. Second, we'd like to thank our generous partners, the Embassy of the People's Republic of China, and of course, the Filipino-Chinese Youth Committee, because they recognize that education does not only happen inside the classrooms, but it also happens in safe spaces like this covered court, where the children and the parents and the Department of Education personnel can conduct physical activities that they are sheltered from the weather. Sa maniani na ito ang ibuhat karon na nakabuhat ang programa nga bisan pa nagpadayon ang ulan sa iyahang kalimpaw. Nagpadayon po ng ato ang kalimpaw dinhi sa ato ang turnover. And of course, we thank them as well for their recognition of the importance of sports in the life of a student. Ibawa mo na ako ang anak, manilig siya o basketball. He's 12 years old, pero nagsugod ang iyang pagdula o basketball at 4 years old. Wala man ni court sa ako ang balay, pero ako ang bana mahilig o basketball. Ang iyang pinakabisihan karon mao ang mahimong isa sa manager sa basketball team sa Dalasal University. Mo na ang iyang hobby or pastime. So itong nagkaanak ni o lalaki, kaya ang una namong anak babae man, so walang interest ng ako ang banang dalun siya sa passion niya for basketball. Kung nagkaanak ni og lalaki, nagkaingon na gyud siya na kini na gyud. Doon na gyud ko'y basketball player. Kaya ako ang bana, mudula man siya og basketball pero dili gyud siya kamao. O ginako ang ingon siya o nang angay ra gyud ka mag-manager. Pero dili gyud ka pwede mag-player. Kausan ni ulit siya sa balay nga dako kaayo ang iyahang black eye. Kay nag-appeal man o dula sa mga abogado ba
sa amo sa syudad sa Davao na ay mga team liga sa Integrated Bar of the Philippines, mga abogado tanan. Yan, di na isa, may ilan naman na kumbana, di na isa, batang nga abogado, arisgado kaayo modula, nasikuhan, iuli siya nga, dunay, black eye. Maulan, kada mo gawas siya, syempre makita niya ang black eye, mingon ba yun siya, mingon ko sa iyahang, mingon ba yun dayon ka nga, sa basketball na ni mo nakuha, kay basin ako itong diyoran mo na akay, black eye. So mo itong, kada mo gawas siya, mingon yun na siya, na black eye, di ko ato busik itong bataan itong abogado. Di ka maumudula. Nakamunaon ako, siguro kamong duhaan, di ka maumudula. Kay, wapag yun ko kakita o kanang mga professional din ba nga magka-black eye. Diba? Di ko na sila ma-enjoy, di tama man ang ilahang dula, di ko na sila ma-igor sa mga siko. Kaya kamauman sila mo, di tayo. So, ingon siya, nalang mo alam malaki, kaning yun kay na anak ko ay basketball player. So at 4 years old, yaman na idala sa basketball clinic ang amo ang anak. 4 years old. Naluoy po sa bata. Kaya nga no, at 4 years old, di pa po kakasulti sa inyong mga di ba ako ng gusto? Dili ko gusto mag-training ni ngani. Na dapat nakatulog ko sa balay kung idala ko ni mo kay magbatang basketball clinic. Kung ka mo sa'yo, panahon sa summer, na wala klase, di po ka mo sa'yo kay mag-clinic. Pero iyahan di, gi-nurture ang interest na magdula o basketball. So, pinaka-clinic ang bata, pagkahuman, kung makita ninyo ang bata karon na siya skill. Pero very rough ang iyahang skill. Kay 12 years old lang man siya, no? Unya, ang kanang 12 years old, mag-training, dili mag-training, di kapoy ko eskwela, dili ko mag-training. So, dili matibuok ang iyahang skills development. So, manang po, makausahay po, makainom yung po ko sa ako ang bana. Matingala ko, no, ikaw, kung ka maayo na basketball player, pero nagkaanak ka, o maayo kaayo nga modula o basketball. Anak mo niya, maana dahil sa iya, tingalig, gikan na sa ako ang lahi. Gikan na sa mo ang genes, ang iyahang pagka maayo sa sports. And, ang iyahang skills development, dili mahon sa iyahang training, kaya nga naman, ang iyahang mga trainers ng good, walang kibalo kung mahagmak ba sa bata, kung kinsa siya, anak din sa ba, dili siya tulakon, i-push. No? So kung ng bata, ikapoy na ko, magundang po drills. So ngayon ang bata, dili ko mag-practice ka ron, dili ko siya mag-practice. So ang akong ingon sa iya ha, tingali mangita na lang taglain nga training program. Nung ko sa iya ha, na ang summer, unya, maumagin na ang imuhang gusto buhaton, mag-basketball player, mag-varsity ka. Nung siya mag-varsity ko, pag-abot na ko in high school. Kung tingali maumagin na, ang imuhang gusto buhaton, manita ka. So, nakita ko, para niya, kay ingon niya, gusto niya doon lang daw dili sa Pilipinas, di na daw mulayo, kay kapoy daw kaayo o biyahe. So, nakita ko, pagkahuman, you'd be surprised. I was surprised to find out. Kinsa ang pinakamaayo sa basketball? Tagnaan niya kinsa? Philippines. Philippines ang #1 sa Southeast Asia basketball. So wala ko'y nakita ang laing training program na makatabang niya kay tanan ng ako ang research mubalik yung hapon sa coaches and sa training program din sa Pilipinas. And so makita ninyo ang value ni aming basketball court din sa inyong lugar. We can develop the talents and the interest of the students and the children in basketball. Maupon na ang makadala sa ilaha na musunod o klase. Ganahan na sila musunod sa eskwelahan kaya naman magdula man o basketball. So kung magdula na siya o basketball, ganahan na musunod sa klase,
mahuman na na siya o eskwela. Kita ano niya, na naman siyang vision, no? Nga pag maayo ko aning basketball, mahimo kong varsity player kung asa man ko ma-recruit na high school. Pagkahuman, ma-recruit ko para sa ako ang college, isa kong asa man na eskwelahan sa Manila. Achieve na ako ang dreams of becoming an athlete and a player for Kawayan, for Masbate, for the Philippines. So, dili lang ni siya basta simento o bongbong o gato, kundi dinhi nato matabangan ang ato ang mga anak na makahuman sila o eskwela. Yan yung po, daghanan, no? Sa tibuok nasod ang nag-request o mga basketball covered court. Kaya katong secretary pa ko sa Department of Education, nagatulong ako sa lain-laing mga probinsya para lang maistorya na ko ang mga principal o mga teachers na layo sa central office. Naging yun makaabot dito sa National Capital Region. So sa pagtuyok-tuyok na ako, daghan ang nag-request o tungod sa gusto sa Youth Committee, Filipino-Chinese Youth Committee and Embassy of the People's Republic of China nga mutabang na apoy daghan nga natagaan o covered court. Pero, ipili na ko na mubalik din ni sa Masbate. Trabaho ng ano, ayusa. Pasugyan ako nga nung kay Basik, hindi ko mo pala ako nga nung ibalik ko din sa Masbate. Tungod kay, doon ay taga Davao ang namatay din ni atong December. Namatay siya bago mag-December, mag-Christmas Day. Namatay siya sa enkwentro sa NPA. Dinhi sa inyo ha, sa probinsya sa Masbate. O nang ipili na po, na mubalik din ni, kay gusto na ko mangampanya usab sa inyo ha. Nga paniguraduhon ng ato ang mga anak ang ilahang damgo ang masunod. Dili ang kung unsa man ang kausa nga ginabaligya sa mga armadong grupo. Paniguraduhon ninyo mga ginikanan na ang inyong anak nagasulod yun sa eskwelahan. O mahuman yun sila sa ilahang pag-eskwela. Pero may po na ako ginapasabot sa mga bata na lahi, tinuod man, nakahuman ko grade 6, makatrabaho man ko. Nakahuman ko second year high school, makatrabaho man ko. Tinuod man, makakuha ka og trabaho. Pero lahi ang trabaho. Sa nahuman lang og second year high school, kontra sa kung nahuman ka og isa ka profesyon. Panangitan, nahuman ka og second year high school, assistant ka sa bakery. Tigluto upan, di naman na sila mangayo o kuan college degree. Tigluto upan. Pagkahuman ang nanguman o college, nakahuman o nursing. Makita ninyo, mga bata, na ang kita o ang sweldo o ang kwarta sa nagtrabaho lang sa bakery kontra sa nahimong nurse nagtrabaho sa hospital, diri sa Masbate o sa Manila o sa abroad man, lahi ang inahang kinabuhi. Kaya makaginhawa man sila, ang kanang mga namuman o college degree, makaginhawa sila, tungkol kay regular man ang ilahang trabaho. Sa ato ang mga mahal na estudyante, perminin nyo yung madungog sa inyong mga ginikanan. Di ba, may na inyong ginikanan, kinahanglan, magtarong o eskwela para sige, raise your hand daw di isa kay para madungog nato ang tuba o klaro. Magtarong og eskwela ngayon man. Pwede naman yung magtarong, nato ang silingan, o ito nagtarong, okay naman siya, buhi naman siya gihapon. Yung nga na kinahanglan magtarong og eskwela. Ano daw? Yes, para matupad ang mga pangarap. Tagalog, mali sila. Ay, mali tingala ko. Ano mali sila? Muna po ako kasabot sa ako, Tagalog dahil sila. O, paano matupad ang pangarap kung ikaw ay nag-aral ng maayos? Paano natutupad ang pangarap?
Anong nangyayari kapag ikaw ay nag-aral na mabuti? Ano, balik na si Bea. Sige. Paunsa man, makapot ninyo ang inyong damgo, pinaani sa inyong pagtuon ng tarong. Paunsa man na siya mahitabo. Ang tuon mo ang taro, maunsa man mahitabo sa inyo kung nagtuon mo ang tarong, naman mo og eskwela. Doon na mo'y trabaho. Kung doon na may trabaho, unsa may dala sa trabaho, P? Ha? Kwarta. O, di ba? Doon na mo'y kwarta. Nagtuon mo ang taro, nakamay mo ang eskwela, doon na mo'y trabaho, doon na mo'y kwarta. Very simple formula. Ang kinahanglan lang ninyo masabtan, lahi ang kwarta sa nahuman og secondary high school, lahi ang kwarta sa nahuman og kurso. Diba? So sa punto na ito, mag-eskwela ang tarong para makahuman og eskwela, anong dunay? Para okay. And sa sidelines, magdula o basketball. Yes. Sa sidelines lang nga. Kay basin unya, musulod, sa inahan, musulod og eskwelahan, wala di ay naadin nagsige o dula o basketball, wala po di ay musulod dito sa classroom. So mauna siya ang rason kung ano, malipayon ko na nakabisita ko balik din sa inyong probinsya. This is my third time in Masbate. Pero makasubo ang rason kung nga nagipili na ko ang Masbate sa kadaghan sa amo ang mga turnover. Tungod kay gusto na ko usabon sa inyo ang kampanya na kinahanglan ilayo gyud ang mga bata sa mga dautan nga motibo o tinguha sa mga armadong grupo. Kaya naman, masayang ang ilahang kinabuhi. Magdagandagan anang bukid, magdaladala og armas, pagkahuman, mangayo og dilata sa mga tao, mangayo og manok. Ana, dagandagan din nga, masayang ang ilahang kinabuhi. Pwede pa ni nato sila mamahimong mga champion athletes. Pwede pa rin nato sila mamahimong mga doktor. Kulang kayo ang doktor ang Masbate. Pwede pa rin natin sila mahimong mga future teachers. Kay mag-retire na kadugayan ang ato ang mga maestra. So daghan pa kaayo ang potensyal, dako pa kaayo ang potensyal ang mga bata. Di ta musugot nga naay musunod sa ato ang komunidad nga magdala og tagubot. Kay ang dalan padulong sa kalambuan magsugod sa peace o kalinaw. Kinahanglan masabtan nato ng tanan para kita pagtanan magduman-duman po ta og lakaw sa dalan sa kalinaw. Para sa ato ang, especially sa kitang mga ginikanan o kitang mga nasa gobyerno, para sa mga musunod na henerasyon, para sa atong mga anak, para sa ato ang mga estudyante. Kininadlawan ni, dili ni ato ang adlaw. Kay hapit na ta mahunay sa ato ang biyahe sa kinabuhi. 28 years old na baya ko. Hapit na mahuman. Sila magsugod pa lang. So, paniguraduhan nato na nindot ang ilahang, nindot maayos-ayos hapsay ang ilahang pagbiyahe ining ato ang kalibutan. Isa po na ako, we would like to thank our very generous partners, the People's Republic of China Embassy and the Filipino-Chinese Youth Committee. Thank you very much for doing this for the Filipino children and youth. And of course, excited ko na kining ato ang venue mamahimo isa sa mga playing venues no sa umaabot na basketball tournament, provincial basketball tournament. And ako ang i-congratulate ang ato ang mayor, pinakamamahal na Mayor Edgar Condor sa iyang nagmalampuson nga State of the Municipality Address Kagalinang Buritan. Hindi naman po nalibawod nga magsoma si
mayor. Kaya kung may bawat ako og sayo, nag-abot mo din niya o sayo. Kaya ang flight ko na mo kagami ng buntag, niabot po siya o alas 7 sa buntag. Pero puhon, mayor, kasi makadawat ko o invitation sa SOPA, State of the Provincial Address. Diba? Wala may limit sa damgo, mapwede na ito buhaton. Sabi na ako ang ako ang kalipay o pagpasalamat kaninyong tanan. Una, ang pagpasalamat na ako sa inyong padayon na suporta ang pagsalig sa Sina, sa Vice Presidente, kauban ang ako ang mga colleagues sa Office of the Vice President. Gunagya ni ko ang satellite office sa Legazpi, sa lugar ni ko ang hindi na lang taanap kay uuras. Na namin satellite office sa Legazpi City. Ang ilangan gina-cover is the entire Bicol region. O gikan po sa ang pamilya, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpasalamat ni sa inyong pag-ampo para kaniya o padayon na suporta para kaniya o sa inyong tanan. Sabi na ako, daghan kayong salamat, malipayod ko na nakaulat ako ng madami. Thank you very much for your invaluable support and encouragement. Ladies and gentlemen, our Republic of the Philippines Vice President, Honorable Sara C. Duterte.